Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makakasama natin na isang negosyante na nakatuon sa insurance, sa isang kumpanyang tumutulong sa mga tao kapag nagkaroon sila ng problema tulad ng aksidente, sakit, or pagkasira ng ari-arian. In short, isa itong tulong pinansyal na nagbibigay ng peace of mind o kapanatagan sa buhay. Sa kanyang dedikasyon at inovasyon, nagawa niyang gawing negosyo ang kanyang misyon, passion na tulungan ang bawat Pilipino. Mga kaibigan, mga kanegosyo, ating pong i-welcome sa ating special na programa sa Kabuhayan at Negosyo si Miss Leonie Escocia. Escocia, no? Yes. Owner of sige. Escocia Life Insurance Agency. Welcome po sa Kabuhayan Hi, at Negosyo, Ma'am Leonie. Welcome. Good morning po, Yusek. Good Sa morning. inyo po lahat. Oo, yan. Isang karangalan po na kayo po ay pinagbigyan nyo kami dito sa Kabuhayan at Negosyo. At mapag-usapan natin itong negosyo mo na insurance, Ma'am Leonie. Yes po. Opo. So, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, mga suki ng Kabuhayan at Negosyo, maaari nyo po bang ibahagi or ikwento sa ating mga taga-subaybay, mga suki dito sa Kabuhayan at Negosyo? Sino po ba si Ma'am Leonie? Ayan. So, ako po kasi, I started, my humble beginning is I started, 17 kami magkakapatid, Okay. Yusek. Oo. And then ako lang po yung, only girl sa family namin. Nabuhay. Oh. Oo, Okay. nabuhay. 8 po kami, and ako lang yung nabuhay. Lahat po yung iba namatay. So ngayon po, nung 1-year-old ako, muntik na rin ako mamatay, Yusek. So ginawa ng family ko, di ba naniniwala ka ba doon yung parang binibenta doon sa lola, gano'n. Okay. So 25 cents lang po, parang binigay ako sa lola ko. And siguro po yung plano ng Diyos na napabigay ako sa kanila. Ayun. So sila po yung nagpalaki sa akin, no? Until second year college ako, nawala na sila lahat. So I have to, tulungan ko yung sarili ko na makatapos. So nagtapos po ako as working student. And then after po noon, nakita ko yung husband ko. Akala ko siya yung yun, tawag ito? May shining armor, di ba? Yung husband ko. So, yun naman po, totoo naman. And then, nakapunta ako sa insurance because of him. Okay. Oo. Kasi sabi niya, ito yung negosyo na hindi mo na kailangan ng, tawag dito, malaking puhunan. Okay. Opo. So, pero ako po kasi hindi ako insurance believer. So, sumunod lang ako sa husband ko kasi nga, syempre submissive wife. So, nakakatuwa nga po, Yusek, kasi sabay pa kami kumuha ng exam. Kasi, alam niya kasi hindi ako nagpo-focus ako sa isang pagkagusto ko. So, ngayon, nakakatuwa na po, pareho kaming nakapasa sa exam. And then, from that day, naghanap na ako ng clients ko na pwedeng puntahan. Kasi nga, titingnan ko kung okay yung insurance. And lo and behold naman po, ang tiningin ang aking unang pinuntahan, yung mga kakilala ko. Nag-ano po ako natawag doon, nag-profiling. So, ang hinanap ko yung mga friends ko na may influence sa community. And lo and behold, Yusek, ang unang kong kliyente, isang company. Okay. Ayun. So, doon po nag-start siya. Okay. Tama-tama. At ang start nyo ay nagkaroon kayo ng malaking client. Yes. At ano itong insurance company business nyo, Ma'am Leonie? At ano talaga yung nagbigay ng inspiration? At talagang sabi mo nga, hindi ka believer dito sa insurance. At bakit ito yung business talaga na napili nyo, Ma'am Leonie? Okay. I am general agency ako ng Insular Life. Okay. So, Scotia Life Insurance Agency. So, because nga po of my husband, my husband po kasi, previously kasi connected siya sa isang beer manufacturing company. And syempre, alam niyo naman, pag doon, ang dami-daming benefits. So, hanggang mag-resign siya, wala kaming benefits. Kasi gano'n naman, di ba, pag kayo nag-resign, wala na rin yung benefits. So, I started po sa insurance at the age of 40.
At the age of 40, imagine that, di ba po, wala namang mahirap magharap na pag age 40. Tapos, ang anak ko po kasi no, first year college, 4 po sila. So, iniisip ko, anong negosyo yung pwedeng makatulong sa akin ng mapagtapos ko sila sa maganda school. Siyempre, lahat naman ng So, yun magulang. lang yung goal mo na Yes, yun. kailangan mo ng negosyo talaga para masuportahan ang mga anak mo Yes, sa pag-aaral opo, nila. yes, oo. Tapos, tsaka ito po yung negosyo na nakita ko na mahilig po kasi ako sa tao. Oo. So, ito yung negosyo na nakita ko na makakatulong ako sa maraming families. Opo. Oo, na this is, saving lives. So, hindi lang naman saving lives ng client. Siyempre, we protect the clients. At the same time po kasi kami, we also invite, financial advisors na mag-join sa amin. Opo. So, every financial advisor na natutulungan ko, hindi lang siya. Siyempre, natutulungan yung family. Kung ano po yung nangyari sa akin, yun yung ginagawa ko na inspirasyon na matulungan din sila na mangyari din po sa buhay nila. Galing naman. So, ano po ba, Ma'am Leonie, ang mga challenges na hinaharap mo habang nagsisimula dito sa insurance business company nyo? At paano nyo naman ito nalagpasan? Okay. Sa insurance po, alam niyo naman, di ba, kalimitan niya pag sinabi, ay, insurance, ano yung pag namatay na ako? Di ba? Actually po, Yun ang laging comment ng tao. sinasabi. Yan po nung araw, kasi syempre, 20 years ago po ako sa insurance. Pero po ngayon kasi nag-evolve na, di ba? Marami naman pong innovation sa insurance, So, ang na-overcome ko po ito doon sa, inaral ko po kasi talaga. Kasi ang laki po ng pangarap ko. So, nilakihan ko ang akin ding ginawa. So, hindi lang po ako nag-base doon sa mga tinuturo ng company. Talaga ako, lalo po ngayon sa social media. Yun po talaga doon ako nakakakuha sa social media. At the same time, ginagawa ko rin po, nag-i-interview po kasi ako ng mga successful people. Okay. And ng mga successful people po kasi, di ba, wala naman successful na nagsimula na successful talaga. Correct. Marami talagang humble beginnings. Marami kang pagdadaanan. Yes. So, yun yung nagiging inspiration ko din, no? And at the same time, with the insurance industry, marami din pong mga successful insurance agent. So, from there, pwede ka rin mahingi ng ng mga advices na nabibigay po sa akin. Yun. Okay. So, Ma'am Leonie, paano mo sinimulang ipakilala ang iyong insurance company? At ano ba yung naging strategy mo? Siyempre, bago yung business. At, bago. Oo, at alam mo naman ang competition sa insurance. So, paano nyo po inumpisan at ano yung mga strategy nyo? Okay. Una-una, nag-list down talaga ako yung mga influential people na kakilala ko. Kasi po, I believe, yung kung ano yung kausap ko, syempre yung friends din yan, katulad din niya. Opo. So, yun nga, sabi ko po sa inyo, ang first client ko, company. So, yun po, nasundan na siya na nasundan. At the same time, ang ginawa ko pong strategy is, lahat naman po na insurance companies magaganda So, hinanap ko, bawat company kasi meron siyang, meron siyang maganda sa kanya. So, doon po ako kung ano yung maganda doon sa company ko, doon ako nag-focus. When I present to the client, doon ko siya sinasabi. In terms of kung paano siya magbe-benefit, yung client, doon ako nakafocus. Ma'am Leonie, kasi very competitive ngayon na merkado sa insurance. So, ano yung mga innovation or ano yung ginamit mo na strategy na mapanatili na naging competitive din ang iyong insurance company? Opo. Ang ginawa ko po, ang strategy kong ginawa is nag-develop ako ng mga leaders. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, very powerful ang social media. So, siyempre, pag yung mga advisors mo, natutulungan mo sila maging katulad mo, no? Maging katulad ko, ang galing po kasi nakaka-attract ka din ng maraming advisors na magjo-join sa'yo. At the same time, mas marami kang taong natutulungan. So, ang strategy ko po, yung influential, yun po yung aking ini-invite na mag-join sa akin. And then, siya po yung nag-i-invite din siyempre sa community. And then, at the same time, nag-i-expand po ako sa iba-ibang lugar. Yan. So, umabot din po ang agents ko noon around 700. Until ang tawag doon So, ang agent mo ngayon, nasa 700 until, tawag dito, kasi na-develop ko na siya na-develop ko na yung leader. So, nagtatayo na rin po siya ng sarili niyang branch. Galing. So, itong mga agent mo, ano yan, ang coverage nyo, Luzon, Visayas, Mindanao?
Yeah, opo. Actually po kasi wala naman pong territorial pagka sa insurance. So wala kayong teritoryo. Wala. Let's say, halimbawa, hindi tayo sa Luzon, pwedeng meron kang recruit sa Cebu, may Okay. recruit Mindanao. Yes, Ah, opo. okay. Kasi yun po yung naging maganda ngayon, yung naging after nung pandemic. Kasi lahat tayo nasa online eh. Online. So before po, pag kami mag-recruit, pumunta kami ng Cebu, pumunta ka pa kung saan-saan. Unlike now, sa na lang sa online lang pwede na sang mag-exam, pwede nang lahat-lahat po mag-training. So anong focus nyo? Life or Life po, life insurance. life insurance services, no? Yes, So, ano yung future plans nyo po, Ma'am Leonie, sa insurance company business nyo? Nasa plano nyo bang mag-expand aside from life? Ano pa yung ibang sector? Meron po kami meron din pong HMO. HMO. Sa Insular po kasi meron ding HMO, pwede din kaming magaling ng HMO, pwede din ng non-life. Non-life, pwede rin. Okay. So, nasa plano nyo na yan, nasa radar nyo na mag-expand kayo dyan. Opo, yan. At the same time din po, ang magandang opportunity sa akin ngayon, nag-join ako sa BNI. Yeah, tama yan. Alam mo naman, di ba? So, dito po, ang opportunity talaga, di ba, puro business owners kasi ang kausap. So talagang ang laki po ng potential ng business. Hindi lang talagang business, kundi makapagbigay ka din ng business doon sa mga makakausap mo. Oo, sa dami ng agent. Sa dami, 700, yes, and then yung networking mo pa dyan sa business Networking international. Yes, So talaga napakalaki yung Yes, community talaga na dinidevelop mo. Baka ikaw na ang susuko sa mga client, dami ng client. Kaya nga po kaya ang ginagawa ko, nagde-develop akong leaders. Kasi hindi ko na po kayang bentahan lahat ng lahat ng clients, diba? So yun. So ano naman, Miss Leonie, ang most rewarding part sa pagiging owner na insurance company? May time pa ba kayo para mag-enjoy? May time pa ba kayo para sa pamilya nyo? Opo. Kasi nung nag-start nga po, siyempre nakafocus ako doon sa mga anak ko. So fast forward po, Yusek, after 20 years, yung anak ko, sabi ko sa inyo, first year college lang siya noon. So ngayon po, naging siya, because of insurance kundi po ako naniwala sa system ng insurance na ito ay may passive income, Yung eldest ko po, nag-graduate. Ngayon po ay siya, Doctor of Veterinary Medicine. Wow, may doktor na kayo. Yes, na. opo. Yung second ko po naman, siya, lawyer. Wow. Nasa, na po siya, nasa UK. Yung third ko po, naging doktor. Wow. And then yung pang-apat ko po ay chef. So, I mean, hindi naman so po yung pangarap mo talaga, yung Yes. mga anak mo na simple pa noon, yung napaka-humble pa, yung ambition mo para sa kanila ay sobra-sobra pa yung nakamit nila sa education, Yes. katulad ng mga may dalawa kang doktor, may lawyer ka. Opo. Naalala ko kasi noon, hindi ko makalimutan yun. Kasi di ba meron siyang tinatawag na business opportunity presentation. Sa bawat insurance company, meron naman So, ang dami silang pinipresent dyan, lahat. So, isa lang yung talagang nag-catch sa akin. Yung sabi niya, you can send your children to the best schools. So, yun na po. Yun lang talagang naging inspiration ko na gawin tong negosyong to. So, talagang, anong tawag doon? Nung nagsisimula po ako, may office ako noon, ang office ko malapit sa guard. Oo, malapit sa guard. Building po yun, So, nakakatawa po yung guard kasi umuwi ako, 1 o'clock. Kuya, makikibukas ng pinto. Buksan po niya, Tapos, kasi kailangan 4 yung pinag-aaral ko, di ba? Alas 6 tutulog pa si kuya na umaga. Kuya, pakibuksan ng pinto, papasok na ako. So talagang hindi, naabot ko siya, pero hindi ganun kadali. Opo. Diba? So, madami pong... Talagang dumaan din kayo sa maraming challenges. Madami po. Madami naman pong dinaanan. Pero yung sinasabi natin na kung may time pa, rewarding. So, yun na po yung trophy ko, yung 4 kong anak. And because of that, hindi naman po ako nakafocus doon sa mga perks. Pero because of that, nag-focus. I've been to different countries around the world. Siguro mga 50 countries na po yung napunta. Because of insurance. Because of insurance. Yes, naniwala po talaga ako doon sa magagawa ng insurance. Of course. So, ngayon, believer ka na. Yes, believer. Siyempre, sa mga magagandang nakamit mo sa buhay, business, talagang, So, ano naman po ang isang personal challenge na kinakaharap mo na sa tingin mo ay humubog sa iyo bilang isang insurance owner company? Ayan. Siyempre, sa insurance po, ang dami mong kasamang, iba-iba yan Individual yan, iba-iba ugali. Di ba?
ang mga challenges po kasi ng isang owner, siguro parang katulad din ng, ng isang kumpanya, no? Meron diyang nag-aaway, merong ano yung tawag ito, napipilis mo, meron din, di ba, ganon. So ako po, ang natutunan ko, do not burn bridges. So meron po ako noon sa insurance. Siyempre, minsan hindi ka rin naiintindihan kasi may mga prinsipyo tayo, Pero since hindi ko po, hindi ko binurn yung bridge, no? So ngayon po, sila pa rin yung, mga best friends ko. Kasi marirealize sa Manila na yung mga pagkakataong yun, ganun lang yun, nagkakaroon ng mga challenges na gano'n. Pero hindi naman po talagang parang personal na Wag mong personal pag yun sa negosyo na to. At the same time po, yung ang naging challenge hindi naman lahat ng araw, di ba kasabihan, hindi lahat ng araw lunis, no? Hindi lang araw maganda. No, pwedeng when you started the business, maganda. Lahat na nga na-achieve mo, di ba? Oo. Pero hindi po lahat ng araw gano'n, di ba? So may mga araw na parang tingin mo parang, sabi nga nila, may asim pa ba ako? Ang maniniwala ba sila sa akin? Parang gano'n. Balikan mo lang yung time, no, na naging successful ka. Ano bang ginawa mo? Lahat. So, yun po yung yun yung nakita ko na na naghubog sa akin. Hindi lang as a business leader, but yung holistic po talaga. Oo. Ayan. Paano nyo naman po, Ma'am Leonie, binabalansi ang pagpapatakbo ng negosyo mo sa insurance at of course sa personal mo na buhay? Ayan, okay. So, ang day-to-day activities ko po, at the start of the day, my husband and I attend the Holy Mass. So, every day po talaga yun. Every day? Every day, yeah. So, madasaling kayo, Miss Leonie? Kaya po siguro na-achieve yung mga yun. And then, after that, so yun, mag-start po ako sa, siyempre kailangan, before ako malis ng house, malinis yung bahay namin. Kasi ayoko po pagbalik, magulo kasi parang ang hirap ko lalo mag-isip, di ba? So yun. After that, nasa business na po ako. Nakaayos na yung lahat na. Siyempre, nagpo-follow up, lahat. And then after that, yung sa gabi, yun naman po banding namin ng husband ko. We walk around the village, yung walking namin, dun, nagdadasal po uli kami. para sa kinabukasan. So morning and night time, yan. madasaling kayo talaga. Yun. Siyempre, hindi lang naman po kami, siyempre, lahat din ng mga kaibigan namin, pinag-pray namin. Okay. Kasi ang husband ko po kasi lay minister. So, lay minister. Kaya yung mga kaibigan din namin, naghihingi din ng prayer sa kanya. Yun. So ano po yung mga values or mga prinsipyo na nag-guide sa iyo as a business owner, at the same time as a business leader? Ayun po, alam mo, I always empathize, sa mga, kasi yung mga, lahat po ng, di ba, mga sumasali sa, nagjo-join po sa amin, lahat yan may gusto mangyari sa buhay, di ba? Parang inilagay ko yung sarili ko sa kanila para matulungan ko sila. Ano ba talaga, kung paano ko sila tutulungan, yung mga agents namin, no, ayan. At the same time, yung as a leader, no, hindi yung humility as a leader, no. Sabi nga po, tayo, di ba? Parang servant leader. So, yun po, hindi ko siya nilalagay sa isip ko yung pagiging manager, no. So, laging makatulong. And then, I run my business na parang family. As a family, gano'n. So, I run my business with love, respect, no. Kailangan po kasi yun eh. Kasi nga sabi ko sa inyo, dumadating yung pagkakataon na kasi individual nga iba-iba yun eh. So dapat po meron gano'n. At the same time yung resilience, yung po talaga. Kasi nga napakadami pong challenges. Challenges sa iyo, challenges sa business mo, and outside naman din po. Sa dami ng agent nyo, more than 7. Ikaw ba, hindi ka mahigpit? Hindi ka ba stricto sa mga agent mo, mga empleyado mo? Ano nga po kasi parang family. So, iniintindi ko sa individually. Parang, okay. And then, kakausapin mo siya. Siyempre, dapat kung merong anything na hindi, may pinagdadaanan, bawat isa, dapat kakausapin. And then, I see to it na naaayos siya. Hindi na lumalala. Parang gano'n. Tama-tama at sa pagbabalik ng ating kwentuhan dito sa Kabuhayan at Negosyo ay pagpapatuloy natin yung mga advocacy nyo, Miss Leonie. Pagbabalik po kami, wag po kayong alis.
Mga ka-intrep, mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Ma'am Leonie sa kabuhayan at negosyo. Ma'am Leonie, yung gusto ko itanong, pwede ba mag insurance or mag-sideline ng Mag-sideline. isang estudyante or kahit may trabaho gusto niyang sumideline sa insurance? Pwede ba 'yon? Pwede po, pwede po. Basta legal age 18, no? Kaya lang po ngayon, strict talaga na kailangan merong SSS and TIN. So pwede naman po kumuha sila eh. Actually, marami na po kami success stories ng mga estudyante na actually nga, pagka-graduate nila talaga nag-full-time na sila sa insurance. Oo. So, pwede talaga yan? Pwede po. Pwede. Or yung sa tingin nila, underemployed sila, gusto nilang sumideline, so pwede yun? Actually, Yusek, pag po ako ini-explain ko ito kasi di ba magkano po yung minimum natin na ngayon? Sweldo? Na sweldo, magkano ba minimum ngayon? 20? 20? More or less, ganun? More or less, 20. So, parang per day, parang mga 1.6 lang yata. Parang mga ganun lang, po. So, dito po kasi sa insurance, ang laki po ng opportunity, no? Kahit po estudyante, kahit yung, yun nga, sabi ko sa inyo, maliit yung sweldo, no? Kasi, ikaw yung gagawa ng dito, ikagawa ng cheque mo. Kaya, pagka kami ikaw ang magsusulat ng cheque mo kung magkano gusto mo. So, Ma'am Leonie, baka yung mga tagapanood natin dito na estudyante or gustong sumideline, paano nila kayo makokontak? Ayun, opo. Sa po ako, sa Santa Rosa ako, meron po akong number, pwede ko pong ibigay sa inyo mamaya. Opo. And you can also reach me to my FB page, Scotia Life Insurance Agency. Okay. Ayun, So, kailangan bang, ano bang mga requirement para makakuha naman ng insurance? Yung client naman po. Client. Yung client po tinatanong mo, Yusek. Opo. Ang client, siyempre, una-una dapat healthy. Tapos may capacity to pay. Tapos, siyempre yung business niya. Dapat legal po yung business. Kasi kahit po halimbawa, yung client natin, malaki yung kinikita, di ba? Malaki yung income. Pero siyempre, hindi naman legit talaga yung business. Yun po yun. Yun lang naman po yung mga kailangan. So, pinoprofile nyo rin? Pinoprofile, yes. Kaya po, we are called underwriters. So, we pre-underwrite the application. And then, when we submit to the company, kumbaga, na yun, maayos na. Ang parang titingnan na lang talaga yung kung healthy yung client, yan, ganyan po. So, kailangan bang magpakita ng financial statement kung mag-apply ng insurance ang client or hindi na kailangan? Pag po yun, pag malaki po yun, pag malaki ang amount ng coverage. Yun po yung niya. Totoo bang mas mahal ang insurance kapag medyo may edad na ang nag-a-apply? Okay. Generally po, mas mataas, iba? Pag may edad, no? Pero kasi, meron kami mga plans ngayon na policies, no, na mababa lang siya. Merong malaki yung coverage, mababa lang yung premium. So, nadidesign po kasi ngayon. It varies, ano? Yes, it varies. Actually po, with Insular, we cover until age 80. 80? 80. Okay. O, di ba? Oo. Oo. Tapos, ang daming mga may mga dynamic dyan, ano? Yes, opo. Before kasi, lalo na yung critical illness coverage, before, 18 years old lang ang pwede. Ngayon, kahit 0 age, pwede na. 0 age? Oo, kasi mas sila, di ba? Mas maraming nagkakasakit ngayon yung mga bata. Oo, yun. Kaya, sa amin po, sa Insular, 0 to 80 years old, pwede kumuha ng life insurance. Okay. May mga special offer ba kayo na dito sa insurance agency nyo, Ma'am Leonie? Sa agency ko po? Opo. Yes, opo. Meron po kaming may mga perks din kami sa mga agents namin na nag-join sa amin. We also, nagbibigay din kami ng trips, aside from the company trips, meron din po kami. So ano ba talaga ang advantages ng insurance kapag bata pa lang yung nag-a-apply para dito? Naku, napakalaki po pag bata pa. Imagine kung ako kukuha tapos versus age 18 years old, napakalaki. Siguro mga times 5, times 6 yung premium. Imagine, pareho lang yung coverage. Let's say, pareho kami kumuha ng, let's say, 2 million ang coverage niya, 2 million ako. Sa kanya po, ang lit-lit lang ng premium. Sa akin po, malaki na. Siyempre, yung risk ng company sa akin.
At the same time, kung bata, no? Pag bata, yung possibility na matapos niya, kasi bata pa di ba? Like minsan, pag kumukuha, katulad kayo age, syempre, hindi mo alam yung mangyari for the next years. Ganun. Malaki po yung premium. At the same time, hindi lang po yung pala. Kasi di ba may mga variable plans na ngayon, variable policy. So, pag kumuha Paano yun, yung variable policy? ang variable, opo. Ang variable kasi, yung iyong plano, ano siya, ini-invest siya ng company. Okay. So, yung opportunity, instead na, di ba, sa bank, kumikita rin, pero sa variable po, mas malaki yung opportunity na mag-grow yung natin, yung premium. So, halimbawa, you're saving, let's say, 60,000 a year. So, after 10 years, so parang 600 yun na-save, Oo. So, kung siya mas bata, mas malaki yung returns, no? Opo. Kasi bata nga po eh. So, siguro more or less, baka 1 million na o mahigit yun, no? Pero kung ako po, at my age, pareho lang ako, 60 din yung premium ko, maliit pa, baka mas maliit pa dun sa, sa binayad ko. Pero kasi, ang magiging priority ko ngayon at my age, syempre, protection. Oo, yun, ganun siya. Okay. So, pwede bang ipasa ang nahulog na insurance sa kapamilya? Paano yun? What do you mean ipasa? Yung ipapasa, yung nahulog, Yung premium, halimbawa po ako kumuha. Tapos, ibibigay ko doon sa anak ko, siya na may insured. Siya. Hindi po. Kasi ang insurance po is doon lang sa insured person. Ang pwede lang doon, halimbawa, meron po kasi kami mga tawag doon, investment products. So, paano yun? Ano po siya, single premium ang tawag namin, the one time. Let's say, meron kang 100,000, gusto mo kumikita na malaki, kasi maliit lang naman po kita nga sa di ba? So, let's say, sa amin, sabihin natin, pinakamaliit na, 4-10%, kasi depende po kasi sa market. So, halimbawa, ako, meron akong investment. So, ang gagawin doon, pwede ko siya withdraw, lagay sa anak ko. Yun yung pwede. Hindi, i-withdraw ka, pero... Ay, kailangan mo muna i-withdraw. Oo, hindi po yung talagang parang ilipat ko na lang sa anak ko. Kasi kaya nga po insurance, we insure the person. Okay. So ano ba ang mga advice na maipapayo nyo sa mga aspiring entrepreneurs na magsisimula gusto nila magsimula sa ganitong negosyo katulad ninyo, Ma'am Leonie? Katulad ko rin po kasi nag-start ka ako sa pangarap eh. Siyempre, lalo na yung mga millennials, Gen Zs ngayon, yan po yung mga tawag ito, negosyante, no? So, kung negosyante ka, siyempre po dapat meron ka muna end in mind. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano yung magkano yung gusto mo, no? Kasi nga po, mas marami po sa amin, tama yung tanong nyo kanina, kung pwede silang mag-join kahit nag-aaral pa. Ang dami po kami na estudyante. Kasi nga talagang, ang maganda po kasi sa insurance, yung kikitain, let's say, empleyado ka, di ba? Yung pwede mong kitain ng 3 years. 3 years, no? As an employee, no? With insurance, kaya lang may puhunan ka po dito. Ang puhunan mo is your time and effort, no? So, yung 3 years mo, pwede mong kitain ng 3 months lang o 6 months. Wow. Oo. Basta kailangan mas mabilis ang pera. Mas mabilis ang pera. So, mas mabilis yung, mas mabilis yung maabot yung pangarap mo. Kung may puhunan ka dyan, mas mabilis dito yung return of investment. Yes, oo. Minsan, doon, nakakayak din po yung ibang mga, namin, yung mga bata na nag-join dito. Imagine, merong madaling napagpagawa ng bahay yung magulang nila, tapos nakabili sila ng sasakyan nila, and then nagiging inspirasyon din po ng maraming mga kabataan. Galing naman. So ano naman, Ma'am Leonie, ang natutunan mo as a business owner na dapat malaman ng mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon? May tip ka ba na gusto mong ibahagi sa kanila na pwede rin nila magamit na naging natutunan mo dito sa insurance business mo? Yeah, opo. So, ang natutunan ko po dito, talagang kung may malaki kang pangarap, lakihan mo din yung gagawin mo, no? So, ako po, ang natutunan ko noon, pag sinasabi sa akin na dito para maging successful ka, dapat nakakabenta ka ng 4 na policy sa isang buwan. Ang ginagawa kong 8. So dinodoble mo? Dinodoble ko kasi hindi po umabot na pagtapos ko na ganun yung mga anak ko. Kung susundin ko lang talaga yung tinuturo, no? At the same time, lakihan mo talaga yung pangarap mo. And
habang ginagawa mo yun, hindi madali talaga. So, you have to sacrifice, katulad ng sinabi ko, instead gigising ka ng 6 or 8, ako po talagang, di ba, noong nagsisimula ako, talagang walang tulugan. Sabi nga, walang tulugan. Sa insurance business po kasi, for the first 3 months, gawin mo siya talaga. Na yun, parang ginawa ko na walang tulugan, lahat, nag-focus ka. So, umuwi ka, hating gabi na. Hating gabi na, tapos maaga nasa opisina na agad. Oo. So, yun po, talagang ma-achieve mo yung pangarap mo. And then, ito po kasi, sa insurance po kasi, mayroon ang passive income. Because we earn for how many years for every client. So, maganda po yung maganda ito. Maganda ang kitaan. Maganda po ang kita. Maganda Ayan, po ang kita. oo. Pero yun nga po, maganda kung gagawin mo. Masipag ka rin. Masipag ka. Oo. Kasi, ang pinakaiba lang po nito sa employee, di ba sa employee, you work 8 hours. So, kahit hindi ka na pwede magtrabaho ng 24, di ba? Kung hanggang 16 hours lang, ano ka lang, overtime. Pero yun na lang yung kita mo. Dito po kasi, galingan mo lang, no? Meron kami tinatawag na prospecting. Galingan mo mag-prospect, no? Yung katulad ng ginawa ko, kinuha ko talaga yung mga influencer. Kasi yung iba po kasi, sa insurance po kasi, very competitive ang insurance industry ngayon. Kasi more on, nag-i-invite talaga ng advisors, di ba? So talagang ka rin, kahit sa pag-invite para mag-join sa'yo, yun din, be intentional din kung sino din po yung kukunin mo mag-join sa group mo. Parang, ang sinasabi ko po, yung somebody na makaka-inspire ka, at the same time, may inspire sa'yo, di ba? Yung ganun po. May inspire sa akin at may inspire din ako sa kanya. Tama yan. Oo. Hindi yung, kaya nga po, laging ko sinasabi sa kanila, when you invite people na mag-join sa team mo, dapat mas magaling sa'yo. Ipagpapatuloy natin yan, Leonie, itong Yes, pintuan natin. Opo. Paano mo sila lalong ma-inspire at sila rin ang ma-inspire sa'yo sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayong alis. Kanegosyo, nandito pa rin po kami sa kabuhayan at negosyo ni Ma'am Leonie. Ma'am Leonie, alam mo yung misconception dito sa insurance, no? Ano ba ang biggest, sa tingin mo, biggest misconception ng karamihan pagdating sa insurance business? Okay. Ang kalimitan po, ang sinasabi nila, dadagdag pa yan sa gastos ko. Ang dami-dami ko na ng gastos. Di ba? Ang dami-dami ko na expenses, iyan pa. Totoo naman po yun, no? Na ang life insurance is an expense. But this is an expense that buys you your future. Paano mo ba gusto makita yung anak mo? No? Di ba? Lagi ko nga pong kinukwento, sa katulad ko, kasi lola na po ako. No? Lagi kong kinukwento na, di ba, kung wala ka na at meron dyan naglalaro mga bata, nagpapagalingan sila. Wala ka sa lola ko. Binili ako ng bike, wala ka sa lola ko, binili ako ng laptop. Pag kung apo ko, wala ka sa lola ko, monthly, meron akong tinatanggap na 20,000, di ba? Kasi nga po, pin-repair mo, yes, okay. Oo, yun. So yun po, yun yung isa yun. Pangalawa, ang nagiging challenge din ba kasi meron nga po kami tinatawag na parang investment product, no? Meron po yung iba, syempre, ini-invest din sa market. Lalo na sa mga bangko, yung yes, investment. Yes, oo. Kaya lang minsan, there are times na pag tumingin sila, parang ang baba. Parang mas malaki pa yung in-invest ko, but parang nalugi pa ako. Parang gano'n. Yun po yung nangyari, no? Pero kasi, ang tawag po namin doon is paper loss. Paper. So, wag mo lang siyang gagalawin, and in time naman, aakyat din siya. Okay. Oo. So, marami pong ganyan, lalo na po nung pandemic. Kaya lang po kami, proactive kami, we explain it to our clients, na kaya hindi po sila nag-pull out. Okay. Oo, dapat po kasi explain mo siya na talagang kaya when we sell our products or our plans or policy namin, sinasabi namin na this is medium to long term. Okay. Medium to long term po, yan. Sa dami po ng mga option na Ma'am Leonie ngayon, no? Paano mo malalaman kung legit o maasa ng isang insurance provider? Okay. Una-una po, ang life insurance company, hindi pwede basta magtayo ng meron kasi yan tinatawag na may mga, anong tawag dito, ang life insurance company po, kami ng insurance commission, no? Hindi ka pwedeng basta magtayo na wala kang malaking capitalization. And at the same time, yung po kasing
binibigyan natin ng premium, meron talaga general account na hindi yan kagalaw. At the same time, hindi ka naman po pwedeng insurance agent na parang ngayon, Jose, gusto mo mag-agent, hindi ka na, o magpumirma ka na, di ba? Agent na kita. Hindi ganun kadali. Hindi po ganun kadali because meron po tayo mga licensure exams. No, that you have to pass the licensure exam. So may mga regulation din. Yes, may mga regulation din po. Kaya hindi po, ang sabi nga po namin, insurance is not for everyone. Hindi po talaga pwede basta papasok na insurance. Ano naman, Ma'am Leonie, ang advice mo sa mga taong ayaw kumuha ng insurance dahil sila daw ay bata pa? Okay, maganda po yan. Yan tanong na yan. Alam mo ba kung kailan ka kukunin ni Lord? Di ba wala namang wala, anytime, di ba? Pero kasi, sinasabi po namin, as much as possible, sinasabi ko sa mga agents ko, when you present na hindi kasi yung gusto mo. Kasi gusto ko itang bentahan di ba? Parang gano'n. You present doon sa need ng client mo. Doon po kasi nagkakaroon ng minsan kaya nagagalit yung client kasi basta na lang siya binenta. Pagka kinukulit sila. Kinukulit. No? Pero po kung alam mo, bakit mo kailangan ito? Kasi syempre, kung halimbawa, marami ka ng pera sa bangko, minsan tinamaan ka nga ng critical illness. Magkano po? Hindi mo naman pwede sabihin, tama na, hanggang dyan lang yung budget ko, di ba? So, kaya nga po, kung may explain mo sa kanya na you get it, let's say, lakihan mo critical illness mo, 5 million, 10 million, with the small amount na parang kita mo lang doon sa isang business mo. So, hindi mababawasan yung sinave mo para sa pamilya mo. Yun po. Yung proper explanation lang po sa client. Tama. Ano ba yung top 3 financial tips mo para sa mga kabataan? At kahit yung na dapat sila ay magpa-insured, lalong-lalo na sa mga millennial at saka mga Gen Z. Oo. Yan. Ang una-una sa mga Gen Zs, no? Talaga set aside 10 to 20% of your income, no? Kasi sa insurance lang, ang tawag kasi ito, you add value, no? You add value to yourself. Yung net worth mo lumalaki. Let's say, sa premium mo na 24,000, 36,000, may insurance ka ng 3 million, imagine that. Wow, parang, ganun kalaki. 2 to 3 million, meron po kami may mga plans po kasi policies na ganun. So, I mean, lalo na yung mga breadwinner. So, if anything happens, imagine ang nadagdag mong value sa pamilya mo. Yun po yung, yun yung ma-advise sa kanila, sa Gen Zs, no? At the same time po, may tinatawag tayo, no? We always present on parang T-account. Ito lang kasi yung, yung premium mo. Let's say, your premium is, let's say, 50,000. Yun lang yung pera mo. If 10 years, nagbayad ka ng 50,000, magkano pera mo 10 years? 500. But yung 50,000, pwede natin siyang lagyan ng critical illness na 2 million, lagyan mo ng coverage, life insurance na 3 million, meron kang hospitalization. Ang dami po no? So ngayon, kung sasabihin mo, wala pa nga ako, wala akong time, hindi ko pa priority yan. Di ba? Kalimitan po kasi ganyan. Tama di ba? So tama naman, no? Tama naman. Hindi nila talaga priority. Hindi na priority. So ganito yon. Eto, pag kumuha ka sa akin, this is your obligation na every month or every year, yung premium na babayaran mo, di ba? Para ma-cover ka ng ganitong kalaki. Pero sabi mo, hindi mo pa nga kailangan di ba? So, i-ex natin to. I-ex natin yun. So, if anything happens sa iyo, obligation mo yun, yung dapat na nasa pamilya mo, kung nag-save ka ng ganitong amount, ang liit lang naman po na hindi ko premium. Pero protected ang pamilya mo. Yung mga iba kasi, ang misconception nila, sabi, ba't kailangan ko ng insurance? Ipatay na ako niyan okay. Hindi nila mapapakinabangan. Actually po, lagi po namin naririnig ganito. Kunwari mag-asawa, lalaki. Ayaw kumuha niyan kasi baka yung misis ko ibang mag-enjoy. Tama naman. Tama naman ikaw, Yusek, na baka misis mo. Totoo po yun. Kasi kung wala ka iniwan, maghahanap siya ng katuwang. Okay. Pero kung mainiwan ka malaki sa kanila, hindi, mamahalin niya yun. Okay. Oo, yan. So, ano ba yung mga upcoming event nyo, Miss Leonie? At yung mga taga-subaybay natin na gusto kayong i-contact, paano nila kayo ma-communicate, Miss Leonie? Ayan. So, at present po, I'm looking for unit managers, no? So, unit managers, mas marami po kayong matutulungan kasi sinasabi ko nga, bawat pamilya bawat tao, let's say, advisor na ma-invite mo na mag-join sa company,
hindi lang po yung advisor na tulungan mo, yung asawa niya, yung anak niya, marami ka pong matutulungan. So, please visit my page, Scotia Life Insurance Agency, and then doon na lang po tayo mag-usap sa page ko. Okay. Ayan. May parting words ka ba para sa mga suki natin dito, taga-subaybay natin, mga ka-intribe, mga kanegosyo, bago tayo magtapos, Miss Leonie? I hope, nakapagbigay ako naman sa inyo ng konting inspiration, para about insurance. Not only as a client, but kung gusto nyo gawing negosyo ito, katulad po na nangyari sa akin, na hindi ako believer ng insurance. But tinuloy ko lang siya because being a submissive wife, but then, siyempre, pag nandun ka na, papaniwalaan mo na siya. Pero yun po, yung nangyari is parang pagbabalikan ko po, yung nangyari sa akin, na pag-graduate ko mga anak ko, because of insurance, talagang, ito lang po yung negosyo namin. Achievable po lahat ng dreams dito. So, first, you dream big, and lagi natin naririnig yung dream big, di ba? Yusek, lagi yung dream big, no? Pero, parang lumalampas lang siya, Oo. Pero dapat po talaga malaki. Pag po malaki at and then, isa rin pong tip, dapat po talaga nakasulat. Yung meron kang dream book na talaga nakalagay doon, and then, kailan mo siya dapat ma-achieve? Kailan ba dapat mo ma-achieve? Let's say, ako po noon, i-share ko lang sa iyo. Yes. Noon, yung bahay, talagang nilista ko yon, ilang kwarto, ilang lahat. Nakalista po. Kasi, pag meron kang pangarap, nakalista siya, lahat ng gagawin mo towards the fulfillment of your dreams. So, hindi naman po sinasabi dito na ang maganda po kasi sa insurance, walang age. Remember when I joined, 40 years old ako. Ngayon, I am 63. So, 23 years na po. No? So, wala pong age. So, kahit bata ka, kahit may edad ka, you can excel and you can achieve your dream. So, kahit iba-iba po pangarap natin, pero with insurance, talagang kayang-kaya po natin yan. Maraming salamat sa iyo, Miss Leonie, sa pag-share nyo sa insurance business dito sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you sa iyo. Thank you po. Patunay po, mga kanegosyo, na ang tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga at malasakit ay kayang gumawa ng negosyo na hindi lamang kumikita, kundi nagbibigay din ng halaga sa ating buhay. Sa mga tagapakinig po natin, sana ay na-inspire kayo sa episode na ito. Lagi po nating tandaan, ang tagumpay ay nasa kamay ng taong handang kumilos at magtiwala sa kanilang kakayanan. Hanggang sa muli po, ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam, nagpapasalamat, na patuloy po nating suportahan ng mga lokal na negosyo at kabuhayan. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo. Samantala, para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang episode natin, dito po sa Kabuhayan at Negosyo, pwede nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga updates at mga bagong episodes. Ito po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.